Nakita natin ngayon dito sa San Miguel Beer kung ano yung magiging problema nila sa kanilang backcourt. At ito ay sobrang dami ng players. Sa ngayon kasi dahil nga injury prone ito si Terence Romeo, kinakailangan ng San Miguel Beer ng 3 guards. So malamang dyan, of course, ito si Chris Ross, ito si Simon Enciso at ito nga si Terence Romeo. Yung tatlo ang mag-alternate dyan. Naka-fully recover na itong si Simon Enciso, nakita natin yan doon sa finals. At itong si Chris Ross, dahil siya naka-score nung very crucial na 3-point shot, sa tingin ko malabong i-trade na to ng San Miguel Beer. Plus ginawa pa nilang assistant coach. Ngayon ang question dyan, ano mangyayari dito kay Kit Jimenez? Baka ito ba ay gawin na lang nilang isang trade asset at i-trade na sa ibang team? Siyempre, ang sasabihin ng iba, mas maganda kung nandyan si Kit Jimenez dito sa San Miguel Beer. Una-una, for marketing purposes, very popular itong si Kit Jimenez. Yun nga lang, para umunlad yung karera nitong si Kit Jimenez, mas maganda nga siguro na siya mapunta sa isang team kung saan mabibigyan siya ng playing time. For example, dito sa Terra Firma, sa Northport, kahit na sa Phoenix, Blackwater o kung ano pa mang koponan. Dahil sayang din naman yung talent ni Kit Jimenez kung hindi rin lang magagamit. Example na lang itong si Arvin Tolentino. Nakita natin siya dati bangko sa Hinebra. Nung napunta dito sa Northport Patang Pier, ang average naging 22 points per game. At pang-apat na dito sa MVP race sa season na ito. So, itong si Kit Jimenez, ang kinakailangan na lang dyan ay playing time. At obvious naman, hindi niya makukuha yan sa San Miguel Beer dahil sobrang loaded nung lineup nila. Kung magkaka-injury man sa point guard ng San Miguel Beer, ang ginagamit ni George Gallant na backup point guard ay si Jericho Cruz. So sa tingin ko, mas mabuti nga kung itong si Kit Jimenez ay matrade na sa ibang koponan. Kung ano pa mang team yan, basta mabigyan siya ng playing time para gumanda karera niya. Tinalo ng Gilas Pilipinas itong Hong Kong 94-64 para doon sa una nilang panalo dito sa FIBA Asia Qualifiers. Medyo dikit ng first 2 quarters pero nung third quarter nakaalago ang Gilas sa pamamagitan ng isang 30-9 run kung saan nanguna doon itong si Justin Brownlee at itong si Kai Soto. Naka 16 points, 7 rebounds at 7 assists itong si Brownlee at naka 13 points at 15 rebounds naman itong si Kai Soto. Si Kevin Kiambao ay naka 15 puntos din at 7 out of 12 yung kanyang shooting. Doon sa game na yun, nakita natin kung gaano kahigpit yung depensa ng Gilas at ito naman talagang ine-emphasize ni Coach Tim Cone. Pagkatapos nitong panalo ng Gilas, pabalik sila dito sa Pilipinas dahil sa linggo lalabanan naman nila itong Chinese Taipei dito sa PhilSports Arena. Ito ang magko-conclude doon sa first window noong FIBA Asia Qualifiers. Nakita natin doon sa game na yun na ito si Brownlee ay parang hindi kinakitaan ng pangangalawang kahit ang huli niyang laro ay yung gold medal finish natin para doon sa Asian Games. Maganda naging performance ni Brownlee all around yung game niya at maski na yung ibang players ang laki rin ang na-contribute lalo na itong si Scottie Thompson sa pagdi-distribute at pagdi-design ng mga plays natin. Kaya sa ngayon masasabi natin talaga na maganda ang start nitong Gilas. Siyempre may mga magsasabi dyan na Hong Kong lang yung kalaban. Pero maganda itong start para sa Gilas at siyempre sa ganitong Olympic qualifying tournament, lahat ng panalo ay importante regardless kung sino kalaban mo. At ito ang magandang umpisa para kay Brownlee dahil siyempre kahit dahil medyo magaan yung nakalaban natin, nagkaroon siya ng tsansa na maging sabihin natin accustomed ulit sa paglalaro nitong international basketball. Siyempre habang tumatagal magiging mas mabigat yung mga kalaban natin. At ngayon, magandang start to para kay Brownlee at hopefully masustain natin to dito sa laban kontra Chinese Taipei. Ang balita natin ngayon, itong Magnolia ay baka mawala ng big man. Dahil ito raw si Abu Tratter ay gusto nang ma-release doon sa kanyang kontrata para maglaro sa abroad dahil may offer na raw doon. Para doon sa mga hindi pa nakakaalala, itong si Abu Tratter, noong ito ay nandun pa sa Alaska Aces, nakatanggap na yan ng offer sa abroad. Ito ay tinanggihan ni Tratter, pero ayon naman doon sa iba, ang ginawa daw ng Converge ay minatch yung ino-offer itong team sa abroad. Kaya nila napapirma itong si Abu Tratter dito sa kanilang lineup. Pero ang nangyari nga, ito si Tratter, nung dumating na si Coach Aldin Ayo, ay tinrade na dito sa Magnolia. Ngayon, ito naman si Tratter, ang balita, gusto na raw ulit na maglaro abroad. Hindi natin alam kung mas malaki yung nakuha niyang offer o sa ibang koponan to. Pero ang maliwanag dito, ito na yung sinasabi natin ng ilang araw na
na ito si Abu Trotter hindi nagiging maganda performance dito sa Magnolia at hindi rin naman siya nabibigyan ng maraming minuto. Kaya yan siguro dahilan kung bakit gusto na ni Trotter na maglaro abroad. Ang Magnolia naman, kailangan pag-isipan itong mabuti. Una-una, may kontrata si Trotter. Legally obligated siya na manatili sa Magnolia. Ngayon, kung ang Magnolia basta na lang pakakawalan itong si Abu Trotter, liliit yung lineup nila. Matitira na lang dyan si Lapot, si Sanggalang dito sa center slot nila. And of course, alam natin na ito si Abueva ite-trade na rin. So magkakaroon ulit ng problema dito sa frontcourt ng Magnolia kung pakakawalan nila si Trotter nang walang kapalit. Yan ngayon ang matinding problema nitong Magnolia. Kung mananatili naman si Trotter dito, syempre hindi yan masaya dahil gusto niya maglaro abroad. Mahirap i-trade yung player na gusto maglaro abroad dahil eventually hindi rin niya magtatagal doon sa team na lilipatan niya. So yan ngayon ang kailangan pag-aralang mabuti nitong Magnolia Chicken Templados. Ang latest report na lumalabas ngayon ay itong si Adrian Wong naman ang gustong umalis dito sa Converge Fiber Xers. Medyo nakakagulat ito dahil alam natin itong si Wong kalilipat lamang dyan sa Converge. Kung yung maalala, kasama to doon sa trade ng Magnolia at ng Fiber Xers. Ngayon ang balita natin, ito si Wong nag-expire ng contract noong February at ngayon ay ayaw na raw bumalik dito sa Converge maski doon sa mga team building nila ay hindi na sumasali. Dahil dito marami ngayon na nagtatanong kung ano ba ang nagiging problema dito sa Converge Fiber Xers at yung mga tinatawag nila mga players ay nag-aalisan. So yan ngayon ang kailangan natin tignan dito kung ano ang gagawin nitong management ng Converge Fiber Xers. Dahil syempre sa ngayon masasabi natin na itong sinasabi nating paggagawa ng mga trades nitong Converge Fiber Xers ay kinu-question na ng maraming mga tao. Kaya sa ngayon, kailangan din natin tignan baka yung management na mismo ang may problema dito kaya yung mga players ay nag-aalisan na. Dahil syempre, kung kontento ang mga players dito sa performance ng management, hindi naman yan mag-aalisan. Kaya sa ngayon, masasabi natin na itong Converge Fiber Xers ay kinakailangan pag-aralang mabuti yung nagiging takbo ng kanilang management. Dahil marami na rin ang bumabatikos dyan. At sa ngayon, ito si Adrian Wong, isa doon sa mga dating top players nitong Magnolia off the bench. At ngayon, ang bigla na lang umalis dito sa Converge. At ito ay susundan doon sa mga reports na si Alex Stockton ay ayaw na rin daw dyan. So, tignan natin kung anong gagawin dito ng manager nila na si Gilbert Lau at si Coach Aldin Ayo. Dahil syempre maraming bumabalot ngayong kontrobersya dito sa Converge Fiber Xers dahil nga doon sa pagpapatakbo nila dito sa kanilang koponan. So abangan natin kung saan mapupunta si Adrian Wong. Shout out kay Joseph Pineda, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Ronald Berbosidad. Binabati din natin si Jonel Alagon at si Lindo Valles family, Katsakino Dukusin, Donel Santiago, si Enju, Dexter Domer, Jason Mendoza, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagte family, RG Bueno at Dalina family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si John Mark Cantos, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Michael D, John Ray Mark Isuela, Eduardo Monsales at ang iba pa nating mga taga-subaybay.